Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpala at magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Rona ng CRC Dasmariñas Daughter Church. Muli niyo po akong samahan sa umagang ito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit at sa pagbubulay po ng salita ng Diyos. Join me as I read from Leviticus chapter 20 verse 27 entitled Penalty for Being a Medium or Practitioner of the Occult. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa panalangin ito. Father God, we thank you for this beautiful day na kami ay makakapakinig pong muli ng inyong salita. Dalangin po namin na ang mga salita mo ay patuloy naming maging kalakasan at magbigay ng karunungan sa bawat isang makikinig. Bless every one of us with your words and your wisdom. We ask all of this in your name, Lord Jesus. Amen. Basahin po natin ang Leviticus chapter 20 verse 27. Men and women among you who act as mediums or who consult the spirits of the dead must be put to death by stoning. They are guilty of a capital offense. Sa Tagalog po, sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Sa atin pong binasa, sinasabing ang mga taong nagsisilbing medium o tagapamagitan at nakikipag-ugnayan sa mga spirito ng mga patay ay dapat na maparusahan ng kamatayan. Ang isang tao, babae man o lalaki na aktwal na nagsasanay ng mga sining ng okultismo ay kinakailangang batuhin hanggang sa mamatay sa ilalim ng batas ng Israel. Dapat po nating tandaan na ang anumang uri o anyo ng okultismo gaya ng pagiging isang espiritista na siyang nakikipag-ugnayan o kumakausap sa iba't ibang uri ng espiritu ay isang malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Ito po ay isang malaking kasinungalingan at panlilinlang hindi lamang sa gumagawa nito, kundi higit sa lahat ng naniniwala dito. Ito ay nagpapatunay ng matinding pagnanais na maging katulad ng Diyos. Walang sino man sa ating lahat ang may alam ng ating hinaharap at wala din sa atin ang may kapangyarihan o kakayanang maibalik pa ang nakaraan o ang makipag-usap at makipag-ugnayan pa sa mga namayapa ng mga nilalang. Ang anumang gawaing tulad nito ay hindi galing sa Diyos. Ito ay patunay ng kawalan ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ito ay isang malaking kasalanan na may mabigat na kaparusahan dahil hindi lamang ito nagdudulot ng maling paniniwala sa iba, kundi umaakay sa kanila tungo sa pagkakasala. Sinasabi po sa Mateo 18 verse 6 na mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Higit po ang parusa sa mga taong gumagawa ng mga ganitong bagay kaysa sa mga naniniwala dito. Sa atin pong conclusion, nais ko pong basahin ang Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayaw po ng Diyos na tayong mga anak niya ay magkasala at maparusahan. Ayaw din niya na malinlang tayo ng mga maling paniniwala at lalo ang maging mangmang sa katotohanan. Dahil ang Diyos po natin ay tapat at totoo sa kanyang mga salita. Dapat nating tandaang siya lamang ang dakilang may likha ng lahat ng buhay at bagay dito sa mundo at ang lahat ng kanyang itinakda sa atin ay hindi kailanman mababago ng anuman o ng sinuman. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito sa mga salita mo na patuloy na nagtuturo sa amin tungo sa inyong mabuting kalooban. Patnubayan niyo po kami sa bawat araw ng aming buhay.
Continue to bless us and our nation as we continue to serve you each day of our lives. All the glory, honor, and thanksgiving is yours, O Lord. Amen. Marami pong salamat sa pakikinig at pakikibahagi ngayong umaga. Maaari niyo pong ibahagi ang mga videos ng programang ito sa iba upang maging pagpapala din po sa bawat isa. Patuloy po tayong makinig dito sa programang Tinapay Mula sa Langit tuwing alas 5:30 ng umaga. Magandang umaga po. God bless us all.